balikan ko yung tanong ko. Ano po ang inyong masasabi sa declaration na tatakbo po na Pangulo ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte? Ayun nga ho, gaya nung nabanggit ko bago humaputol ang ating conversation, sana naman ho ay biniglan linaw muna niya yung mga nakabinbin na usapin pagdating sa paggamit niya ng confidential funds, di po ba? Dahil ang tingin ko po, ang pagtakbo sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa ay nangangahulugan na handa kang sumagot sa pananagutan. At sana ho, bago ka tumakbo, ay kinayos mo muna, meron kang track record, may maipagmamalak kang mga nagawa nung ikaw ay nanunungkulan, at naipakita mo rin at napatunayan sa mamamayan na naging maayos ang paghahawak mo ng pera ng bayan. Nakakalungkot po dahil bagamat siya ay isang abogado, parang lumalabas na hindi siniseryoso yung mga tawag sa pananagutan. Yun ang mismong press ko niya, hindi siya nag-entertain ng question. And then pag binasa natin yung mga responses doon sa notice of disallowance, maraming fake news na pinapalabas. Di po ba? Maring hindi nanggagaling sa kanya, pero sa kanyang camp, like, halimbawa, sasabihin ay kinlir na daw ng COA kasi may audit opinion. Alam po natin na technical na pag pinag-usapan po natin yung technical na nito, although mahirap maintindihan sa madaling usapan, alam natin na it is not a clearance, di ba? The notice of disallowance remains. At ito pong notice of disallowance, hindi ho ito pwedeng sabing papeles lang. Ito po ay isang pagpapahiwatig na tinututulan ng Commission on Audit ang pag-recognize doon sa kanyang mga isinumiting mga liquidation at sinasabing kailangang ibalik yung pera. Paano naman po kaya natin bibigyan ng pagkakataong manungkulan yung isang nag-a-apply at gustong maglingkod na Pangulo, ganong wala siyang malinaw na tugon doon sa mga tawag ng pananagutan. Unang-una nga po ay itong paano niya ginamit ang confidential fund. Ma'am Heidi, sa tingin niyo ho, kung ito po yung mga questionable, mga question sa kanyang may trabaho ka ba, may nagawa ka ba, korupsyon, wala siyang malinaw na sagot tugon sa ating mga kababayan. Sa tingin niyo, ano po ang nag-udyok sa kanya para magdeklara ng ganito kaaga? Sa tingin ko po yan, it's a political strategy dahil gaya ho, yung timing is talagang maganda sa timing dahil ayan, kahapon inanoy natin yung hearing sa ICC, and then syempre may nakaambang impeachment case sa kanya. Syempre alam natin kung paano dinidefend ni Kaufman yung na parang ito ay isang political persecution. Yan yung gusto nilang gawing script, di ba? Na ang lahat ng ingay ngayon dahil tatakbo ako yung may lakas ng loob na magsabing tatakbo ako. Kaya lahat na ng batikos ay hindi na lang batikos kung hindi political persecution na lang. Pero yun nga, kailangan natin linawin that this is beyond politics. This is a call for accountability. So yun po sana yung mainam niyang tugunin muna. At bakit naman tayo tumitingin or excited sa isang pagdedeklara na pangitan-pangita na kabaliktaran yung sinasabi. Sabihin niya na yun nga, courage and malasakit. Wala nga siyang courage na harapin yung mga magtatanong sa kanya. Wala rin siyang courage na ibuksan yung sarili niya at sabihin, dito ko ginamit yung confidential funds. And then yung sinasabing malasakit. Malasakit po ba yung pinipilit mong i-evade ang bawat tanong ng bayan at pinipilit mo lang sabihin na political noise lang ang lahat ng ito. Sana matuto tayong maghanap ng tunay na malasakit at tunay na tapang. Ma'am Heidi, sa mga usapin sa kanya, parang aminado rin yung Malacanang bakit ang taas-taas pa rin niya sa mga surveys? Parang may nakita po ako sa SOCMED na yung mismong survey firm ang nagsabi na hindi daw totoo yung survey na inilabas. May nabasa po akong gano'n. Hindi ko po alam kung totoo yun. Napakadami na ng information. Pero hindi ako magtataka na maging mataas siya. Alam niyo po kung bakit. Napakaingay po ng team niya eh. Alam niyo yung ingay minsan, madaling ma-pick up ng survey. At nakita ho natin ng uling eleksyon, medyo naging questionable ang result ng mga survey doon. Dahil yung mga result, hindi na masyadong walang malapit na survey firm na magsasabing na predict nila yung result last election. Di po ba? So parang hindi ho katakatakang magkaroon siya ng mataas na kung totoo man yon dahil siya pa lang po nag-declare At siya pa rin lang po yung parating nasa nasa usapan, di ho ba? Opo. Yung madalas pinakamaingay pa rin yung niya.
Saka we have to admit talagang solid ang kanyang base. Solid in the sense na para nang kahit anong sabihin, basta ready sila to defend her. Oo, sabi ho. Yun yung Opo. makikita natin. Sabi ho ng isang abogadong malapit ho sa kanya, landslide talaga to pag tumakbo. At ang nakikita Ay, nilang okay. mas magpapalakas daw ay ang Vice President na si Robin Padilla or Ginoong Christopher Go. Well, I'd like to believe that my own experience when I ran, na wala po akong makinarya, wala po akong pera, wala rin po akong connection, at hindi po ako masyadong kilala at that time na tumakbo ako. Naka 8.7 po ako. So, ang ibig sabihin po nito ay binibigyan tayo ng pag-asa na mukhang may kaunting-kaunting puwang na merong pagbabago sa ating mga bumoboto. At dahil po dyan sa puwang na yan, naniniwala ako na maaaring hindi totoo yung sinasabi ng kanyang kampo. Opo. At ito ho ay tanggapin natin bilang isang hamon pang mas sikapin pa natin na magsalita at panagutin ang mga talagang masasabi nating pinagsamantalahan ng pera ng bayan, pati na ang kanilang posisyon. Alam nyo, Ma'am Heidi, nabanggit niya na lilinisin ko ang Pilipinas kasi grabe raw ang korupsyon, ang pangit daw ng sistema ni Pangulong Marcos, ang pangit daw ng sistema ng gobyerno. Ano ho ang masasabi nyo as a former commissioner sa pagpapatakbo ho? Wala po ako. Wala po akong tiwala sa sinabi niya. Kasi siya rin po yung nagsabi ng I love you BBM. Siya rin po yung nagpapasalamat ako kay Martin Romualdez sapagkat, di ba si Martin Romualdez, campaign manager niya, pinasalamatan niya ng gusto nung naging VP siya, di ba? How can you trust someone na nagsabing I love you BBM, iboto natin si BBM, and then all of a sudden parang nun lang niya na-discover na ay may corruption pala. Yun nga ho yung nakakalungkot na nananatili tayong nagiging pinamumunuan ng mga opisyal na never na naging tapat sa kanilang mga binibitawang salita. Ganon din po sinabi niya sa DepEd. Sabi niya, give me X amount of money and I will Department of Education. Nakita po natin, di ho ba? Maraming mga eskwelahan nang hindi natapos. At pag tinignan natin, wala naman atang nagawang konkreto except yung kanyang libro ng kanyang yung kanyang libro pagkakaibigan. Opo. Ng may isang kaibigan, So, and if we take a look at this one, iisa yung kanilang iisa yung kanilang pamana. Ang pamana nila ay yung governance na nakasalalay sa yung pagbabago ng moralidad ng di ba? Kaya naiwan tayo na talagang we are deeply polarized. And then, yun nga, yung mga dating hindi katanggap-tanggap, defensible na ngayon, di ba? Yung mga pagmumura, pinapaliwanag lang natin na hindi nilang naintindihan ang kanyang ibig sabihin. Samantalang dapat when we talk of governance, malinaw yan. May serbisyo ba o wala? Paano kung laging nasa ibang bansa? Nagmamalasakit ba? Bakit hindi may paliwanag kung paano ginamit ang pera? And then, yun nga, when we talk about fighting corruption, cleaning corruption. Na po ako dyan Marami na ho akong nakitang halos lahat nagsabi niyan. At halos lahat ng nagsasabi niyan, sila yung nangungunang pagnakawan ng bayan. Ma'am, sino ang pwedeng lumaban kay Duterte? Ayoko magsalita na yan kasi that will be a political statement. I always naniniwala pa rin ako na hindi ako politiko. So, ako'y dating lingkod bayan at yun ang mas gusto kong panindigan. Kung halimbawa man at tatanungin ako bilang punto de vista ng isang mamamayan, siguro ang sasabihin ko ay yung kabaliktaran niya, yung nagsasabi na lalabanan ng katiwalian at merong karanasan, may matibay na ebidensya ng nagawa niya tungkol sa paglaban sa korupsyon. Ito ho, tanungin ho natin na, okay, anti-corruption, at sasabihin niya na kilala niya yung mga korap, ganun. Ang tanong ko, meron po ba siyang nakasuhan? Na kahit man lang pinanagot niya, halimbawa, na may nag-bribe o kahit man lang sabihin natin malinaw pala sa kanya, pinaimbestigahan niya yung mga overpriced na laptop. Nagtataka ho ako, wala pong nakasuhan Di ho ba? Kung ikaw ay head of agency, it is your prime responsibility and duty. Because hindi lang fiscal responsibility yung yung managerial responsibility nandun din. Ikaw ang unang dapat magpanagot sa tingin mo ng mga nagsamantala ng sistema at proseso ng iyong pinamamahalaang ahensya. So,
If you'll ask me kung sino yung dapat lumaban sa kanya, it is the opposite of her. So kung nagsasabi tayo na ano yung kailangan natin? Kailangan natin ng tapang na maging totoo. Tapang na maging totoo sa kanyang pangako at yung paninindigan na may tunay na pagmamalasakit, hindi lang yung malasakit center. Hindi lang yon. Kailangan yung pagmamalasakit that is completely getting out of yourself and taking the perspective of the ordinary people. Yung bagang kinakalimutan mo ang iyong sarili at inuuna mo talaga yung mamamayan. No? Yun ay makikita natin. Kapag ang laging tugon ay pamumulitika lang yan, makakasiguro tayo na hindi mamamayan ang nasa isipan. Kung hindi politika at sariling kapakanan. Hindi po si VP Leni. Wala po akong ganyang pahayag. I have nothing against her. Yes, yes. Mahusay po siyang pinuno, pero ayoko rin ho na para bang Naglalaro? Hindi ho naglalaro. Ang ano ko po ay dapat kasi yung tatakbo may willingness ding tumakbo eh. Kasi ang pinakamabigat po nating hihilingin sa tao ay yung tumakbo siya sa something na talagang mahirap at tumakbo siya sa isang na talagang alam nating napakalaki ng ating hinihingi. Tapos ay nagawa na niya yun di ba? So yun po ang aking tingin. Pero siguro yung katangian niya bilang isang public official, yun po ang ating hinahanap, di ba? Marami naman pong may katangian na ganyan. Nandyan si Senator Riza, nandyan si Congresswoman Laila, di ba? Pero naniniwala rin ako na baka ang hinahanap ng tao ay yung someone na sabihin natin na maybe inside government, nasa serbisyo, pero yun nga, bagamat nasa loob siya ng gobyerno, ay parang kakaiba siya sapagkat nagpakita siya ng political will at kahandaan na bagtasin ang mga existing limitations ng bureaucracy, labanan ng katiwalian at magpakita talaga ng tapang. Diretso lang po, diretso. Sorry po, nagbibigay Okay lang po. Opo. So yun po, we have General Nick Torre, di ba? Exactly. Yung political will niya, di ba? Pero ma'am, ay ka-qualify ko, wala akong pinipili pa. At ako naman po'y walang karapatang magsabi ng, kumbaga, sino ba naman ako para mamili? Ang sinasabi ko lang po, VP Leni has the qualities. Wala po akong pagdududa dyan. Pero ang tingin ko, masyado ng malaki ang hiningi natin the last time that she ran. At sana ay meron talagang kakusang kalooban na tumakbo kasi ito po ay sabihin natin walang pag-iimbot na pag-aalay ng sarili. So sabihin natin na ready talaga. And I think among those who have manifested na ready, may mga although wala namang sinasabi ang iba. Ako naniniwala ako na si General Torre has the qualifications, the political will at saka nakita natin talagang may tikas, may tapang na tinatawag. And I'm sure yun po ang tapang na hinahanap natin paglaban sa katiwalian. Kasi ito yung paglaban sa mga walang kamatayan. Di ba? Actually, ma'am, nung binabanggit niyo kanina, nasa isip ko na, General Torre. Kaya nung sinabi mong General Torre, yes, exactly, no? Ma'am, how about you? If someone... hindi po ako. Wala po yun. Ako po ay mahalagang boses. Mag-isip kung ako ba ay magiging mabuting tao sa pagtakbo or mas magiging mabuti ako sa ganitong papel na meron ako na wala lang. Pero umiikot ka, nakikipag-usap ka sa mamamayan sapagkat pinipilit mong buhayin yung pag-asa. Parang at least ako doon Pero balik ko lang ha. Opo. Si Senator Risa has done a lot for us. At siya yung may balls na talagang manindigan sa mga look at nung labanan niya yung di ba, sinaalis ko, yung ganyan, di ba, yung pastillas, talagang siya kahit nasabihin natin nakakalungkot lang kasi minsan lagi tayong sasabihan na dapat yung winnable. Pangalawang kanto po kakanan. Dapat yung winnable. Pero ang tanong ko po, andyan na naman tayo eh. Iba po ang sitwasyon natin ngayon. Ang sitwasyon po natin ngayon ay tayo po ay nanggaling sa malaking usapin ng pananagutan. So parang kung ganon, tapos ang sasabihin na naman natin ay, sige, ang iboto natin ay yung winnable. Ano po yung assurance natin na pag nanalo ay hindi tayo mapupunta dun sa natin. Kasi nag-settle tayo, nag-compromise tayo dun sa winnability. Sa akin po, sana ang hanapin natin ay ano ang tunay na
na hinahanap ng bayan. Humahanap tayo ng tapat at matapang sa paglaban sa katiwalian. Opo. At kung ito ang ating hinahanap, sana maging matapang din tayo, masipag na siya ay ipaglaban. Opo. Dahil pag sinabi po natin, hindi naman winnable yan, hindi na iboboto. And that's exactly my case, di po ba? Hindi ako ibinoto ng marami dahil sino ba yan? Hindi naman yan mananalo, no? Pero yun po yung sa tingin ko. At sana ho ay mapag-isipan natin to. Opo. Lagi sinasabi, 3 taon pa, may panahon pa. Opo. All the more, why should we settle for someone who's winnable? When in fact, what we need now is very critical. Di ho ba? And then, para na nating tinanggap na hindi natin kayang ipanalo ang tama. Mahirap pong ipanalo ang tama, maraming sakripisyo, pero sa awa ng Diyos at sa pagtutulungan nating mga Pilipino, sa ating mga karanasan, Diyan na po, ito na po sa sa ating pong karanasan na ipakita natin na kung tayo magsasama-sama, simbahan, business, eskwelahan, mga ordinaryong mamamayan, kayo sa media, malaking tulong yan, kaya po nating ipaglaban ang tama. Ma'am, Yun po yung ma'am, last po ito, alam ko po, abala kayo at kinakausap niyo yung driver. Ma'am, last na lang, Oo. EDSA 40, bukas. Natuto ba Oo. tayo? May kinabukasan pa ba tayo? Meron ho, hindi ho natin pwedeng isuko yung kinabukasan dahil ho, bakit ba tayo gumigising? Gumigising tayo, natutulog tayo sa Opo. gabi at umaasa tayong gigising tayo kinabukasan. So alang-alang doon sa kinabukasan na yon at tayo po ay muling tataya. Muli tayong pupunta sa EDSA upang sariwain ang ating ang dakilang bahagi ng ating kasaysayan, kasama na ang mga aral ng kasaysayan at ng ating karanasan sa EDSA upang muli magtaya at sumubok na maging mabuting mamamayan alang-alang sa mga susunod na henerasyon. O ayan. Maraming salamat. Salamat, po. Ma'am Heidi. Mabuhay kayo. Thank you, ma'am. Thank you so Ay, much. Salamat sa inyo at again, good afternoon DCXL followers. Salamat.